Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin nagpapalusot. Palacio Bistado ang kalokohan. General Torre puno ng hinagpis sa nangyari. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, unahin po natin itong balita mula po sa UNTV News and Rescue. Nako, alegasyong may bayarang vloggers ang PBBM admin. Itinanggi ng PCO. Ayan. Sino po ba ang aamin? Di ba? Pag may ginawa kayong kalokohan, hindi naman kayo aamin. Napaka-obvious naman kung aamin pa ang mga ito na, oo, may binayaran po kami. Hindi na po kailangan itanong yan. Di ba? Hindi na po kailangan itanong at hindi na po kailangan ng sagot nila. Tingnan na lang po natin yung mga post nila. Yung mga nagko-comment, mga naka-hide yung identity, 'di ba? Tapos paulit-ulit yung mga nako. Sino bang natutuwa sa administrasyon ngayon? 'Di ba? Sino po ba ang nagugustuhan na mayroong korupsyon sa ating gobyerno? Sige nga. Kung may mga taong ganun po, wala tayong magagawa. Sarado po ang kanilang pag-iisip sa katotohanan, di ba? Ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan? Sabi po dito, sa balita mula po sa UNTV News and Rescue, itinanggi ng Presidential Communication Office o PCO ang aligasyong may bayarang vloggers at social media reactors para ma-promote ang PBBM administration. Masasabi ko lang dito mga kababayan na mga desperate move na po ito, mga desperadong action na po ito. Kung ganito po ang kanilang ginagawa, hindi naman po lilitaw ang ganitong issue, no? Hindi naman po lilitaw ang ganitong issue kung walang pinagmulan, di ba? Samantala nasilip din ng ang paglobo ng panukalang pondo ng PCO para sa susunod na taon sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations. Lumobo po ang kanilang pondo ng PCO. Isa lang po ang pumasok sa isip ko, Nung sinabi pong lumobo ang panukalang pondo ng PCO, pumasok agad sa isip mo, baka i-increasean nila ng sweldo itong si Claire Castro. Di ba? Baka mag-i-increase po ng sweldo si Claire Castro, kaya tinaasan po ang pondo. Well, anyway, sila naman po ang nagpo-propose at hindi tayo. Sana lang hindi makalusot, di ba? Kaya pala na pag-uusapan itong mga bayarang vloggers at reactors sa mundo ng social media, dahil ito pala, mayroon palang ginagawang deliberasyon ang Committee on Appropriation sa budget po ng PCO, at sabi nga po dito, lumobo. Nako po. Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Ito na naman si Abante. Si Abante po supalpal kay Mayor Magalong. Okay, sabi po dito sa News 5 1 hour ago. Sabi po ni Abante kasi, no? If Mayor Magalong refuses to face the committee with evidence, then he is nothing more than an empty can. Maingay pero walang laman. Yan pinasaringan po ni Representative Benny Abante, no? Si Mayor Magalong na maingay pero walang laman. Okay? Sabi naman po ni Mayor Magalong, ito supalpal agad si Abante, no? Hamon sila ng hamon pero wala namang pinapadalang notice sa akin. Ayun. Abante, mukhang ikaw ang may problema. Mukhang may problema si Abante mga kabayan, sapagkat ngal-ngal lang ngal-ngal, dada ng dada si Abante.
hindi pala binibigyan ng invitation or something na notice. Etong si Mayor Magalong just to attend. Kaya lang naman pumunta dyan yung tao. Hindi nyo pala binibigyan ng sulat. Diba? Nagpapatawa ito si Abante, no? Daldal ng daldal na pag-attend. Hindi naman pala nila binibigyan ng sulat or invitation. Itong siya, Mayor Magalong. Kaya ayan, supalpal na naman po. Si Abante, bigyan nyo muna kasi. Tapos pag hindi pumunta dyan, i-contempt nyo si Mayor Magalong kasi dyan naman kayo magaling. Di ba? Dyan po sila magaling sa mga contempt na yan. Bigyan nyo na. Tapos pag hindi pumunta dyan, i-contempt nyo tapos warrant of arrest. Yun na. Yun. Tapos na ang problema sa flood control project. Di ba? Yun lang yun. Ganun lang po kabilis mga kabayan. Solve yung lahat ng kaso. Pag kinontempt nyo po si Mayor Magalong, solve lahat ng kaso sa flood control project ninyo. Nako po. Ano po ang inyong reaction dyan? At eto pa. Eto naman po mga kabayan, si Tambaluslos sa Kamara. Tumaas rating sa pamumuno ni Romualdez. Ano? Bakit ganon? Tingnan nga natin yung reaksyon ng taong bayan. Ito, papakita ko talaga sa inyo kasi, yan ang tumawa po sa post na ito ay 5,700. Ay, 5,700 pala. Nalilito na rin tayo, no? Dahil sobrang, pati tayo, napapatawa dito no? 5,700 plus, okay? Yung galit, may galit, may galit pa. 650 yung nagalit at yung nag-like ay 487 lang mga kababayan. 68 ang nag-heart, yung napawaw 37, naiyak 19, nag-love 10. Nako, dito pa lang sa tumawa at nagalit, wala na. Wala na yung ratings ninyo. Sunog na sunog. Paano tataas ang ratings ninyo kung ganyan po ang reaksyon ng taong bayan? Pag sinabi po nating tumaas ang ratings, no? Pinapalakpakan niya ng taong bayan, nilalike niya, hina-heart yan at nilalove ng taong bayan. Pero ito, mas marami, tingnan niya natin ulit mas marami pa yung nagalit kesa po sa nag-like. Tapos sasabihin nyo, tumaas ang ratings sa pamumuno ni speaker, Huwag niyo po kaming utuin. Alam po namin ang totoong nangyayari. No? Ikaw na nanonood, sabihin mo sa kapitbahay mo, kumuha ka nga ng cellphone. Tingnan natin kung totoo itong sinasabi nila. I-check nyo. Huwag kayong mag-rely dito sa mga content creators, di ba? Kayo din, i-check nyo kung talagang totoo yan. Baka mamaya sabihin nyo, PNR, ba't ganito? Totoo naman. Totoo naman, bagsak pala. Di ba? I-double check nyo. Wag po kayo mag-rely sa mga vloggers, no? If you are having doubts, no? Kung mayroon ka pong pagdududa sa sinasabi ng isang vlogger, i-double check mo. At subukan mong maniwala sa iyong sarili. Alright? Eto pa mga kabayan, President Bongbong Marcos Jr. nabisto daw. Eto mga karbi natin, nabisto sa NEP, Bulacan Ghost Project inapprove ng DBM, DPWH. Nabisto ni President Bongbong Marcos Jr. na yung Ghost Project pala ay inapprove ng DBM at DPWH. Teka lang. Baka nagkakalimutan po tayo. Sino po ba ang huling pumipirma dyan sa NEP na yan? Sino po ba ang huling pumipirma sa GAA na yan? Diba? Hindi ba ang President Bongbong Marcos Jr.? Teka lang, huwag kayong magmalinis, President Bongbong Marcos Jr. Kung yan po ay inapprove ng DBM at yan po ay inapprove ng DPWH at naging project yan, no? Yung proposal nila ay inapprove. Hindi po yan mangyayari lahat kung hindi nyo po pinirmahan. Diba? Kung hindi nyo po pinirmahan, yung budget na yan, hindi po mangyayari yan, kaya huwag kang magmalinis.
Niloloko mo naman ng taong bayan eh. Ngayon, isisisi mo sa iba. Samantalang ikaw ang last touch, di ba? Kung sa ano pa, ikaw ang last touch ng budget na yan, ikaw ang huli, ha? Na nag-aanalisa at nagpipirma-pirma. Hindi nagmamagic ha. Siya po ang pumipirma doon. Hindi po nagmamagic, okay? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Yan po ay reaction lang natin mga kababayan base po sa mga ginagawa nila. Totoo naman eh. Kung inapprove po yan ng DBM at DPWH, paano naging project yan kung sila lang? Siyempre pipirmahan po yan ng presidente. True, sa budget. Ibig sabihin lang nito mga kababayan na hindi pala sinilip. The President Bongbong Marcos Jr. yung budget or yung GAA. Nagtatanong lang po tayo mga kababayan, hindi rin po natin alam. No, baka alam nila, congratulations. Okay. Ito mga ka-review natin, pasadahan po natin ang video ito na kung saan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po mula po sa General's Viewpoint. Okay, General Macanas, pakinggan po natin to. Ito ano ba yung nakalagay kanina sa thumbnail natin ha? Itong si Abante ay si Torre. Puno ng hinagpis sa nangyari. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Magandang araw mga kaibigan. Ito yung inaabangan ko. Ano ang reaksyon pahayag ni General Torre sa biglang pagsipak? Ito na, may nakita na akong video. Sandali lang. Nagpasalamat. Ito post ng pag-asa ng pulis. Medyo malungkot ang mukha niya nagsasalita. Pinapasalamatan lang niya yung mga sumuporta sa kanya. Pakinggan natin. Sa ating mga commanders, mula sa mga regional provincial directors, chiefs of police, sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa lugar na higit. Mahigit. Manunong ko bilang chief ng Walang may pagmalaki, no? kasama rin dito sa ating pinasasalamatan na pag-iisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung pamuli, the Association of Police Officers Bilateral Entry. I am very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng POLE sapagkat sila sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Yun. Ulitin natin ha. Ulit. Salamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional provincial directors, chiefs of police, sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa lugar na higit. Manunungkulan ko bilang Natawa ko doon yung sa aking panunungkulan sa loob ng gumanon siya. Nag-isip pa. Di ba siyempre pag-iisipan niya yun mga kababayan kung ilan ba talaga. Baka mamaya isang buwan lang pala magkamali pa siya, di ba? Nako po. Yung ngiti niya parang asim na ngiti sa loob ng mahigit dalawang buwan. To be exact, 85 days na nangkulan. And he has made history. Yung nabasa kong post ng isang kaibigan kong bishop ng Evangelical Church, sabi niya, Torre is the first PNP graduate to become PNP chief and the first to be sacked. Sack yung silibakbak. As far as my memory is concerned, wala pa akong matandaan ang inilagay na PNP chief na sinibak unceremoniously. Yung sinibak ba, for cause. Siya lang. Kaya, he has made history Historical. for himself. Yun na lang yung pagiging Historical. Ang sama naman ng pagiging to be historical appointed nito. as PNP chief. That is something. Ang ganda na sana yun kung naging tuloy-tuloy lang panunungkulan niya, mag-serve siya hanggang March, and then aalis siya with head up na first PNP graduate. History na yun. But then, he made another history. Unang sinipak. Another history, yung the shortest tenure of a PNP chief, siya pa rin. So, maraming first dito kay General Torre. Sabi ni General Bato, naawa siya sa kanya. Garin mo yan, yung turnover kaninang umaga, wala siya. Anong ibig sabihin doon? Isa lang ang nakikita kong rason. Kung opinion ko lang ito masakit ang loob niya sa nangyari.
Kasi kung okay sana yung usap-usap sila, walang sama ng loob, lahat ng turnover ceremony na nasaksihan ko, nandyan yung outgoing, nandyan yung incoming. Ang outgoing, pinapasalamatan ng presiding officer at binibigyan pa yan ng parangal, plaque, medalya, whatever, sa kanyang, bilang pagkilala, sa kanyang paninindigan. Paano siya bibigyan ng parangal? Sinipak na eh. Nasobrahan kasi niya yung, kung minsan, yung akala mo na okay ka na, pinagkatiwalaan ka ng Pangulo, ganun eh. Nasobrahan po kasi sa yabang, di ba? Dahil akala niya hindi na siya papalitan, no? Patuloy po ang kanyang pag-angat sa kanyang karera, pero ang hindi niya alam, mga kababayan, pinagplanuhan na pala siya. Pinagplanuhan na pala siya na sibakin. Alright. Kasi ito rin, no? Sana dapat naging humble ka lang eh, no? Naging ano ka lang, di ba? Naging mapagkumbaba ka lang, no? At minsan kasi parang ikaw na rin yung presidente sa sarili, di ba? Tingin mo sa sarili mo, presidente ka na. Tingnan mo, yung inayawan po sa iyo ng taong bayan, yung PNP chief ka tapos makikipag-boxing ka. Di ba? Tinawag mo pang mga pangit ang mga adik, talagang magagalit po sa iyo ang mga adik. Di ba? Yan. Napagdiskitahan ka tuloy ng mga tinawag mo kasing pangit eh. Ganun mo yung resolution ng NAPOLCOM, ayaw niyang sundin. Tapos pinagmalaki pa niya, no? August 6, nirelieve niya yung number 2 general sa PNP. Tinapon sa malayo. Hindi pumayag ang NAPOLCOM through a resolution. Inutusan siya na ibalik mo si General Nartati sa kanyang pwesto. Hindi siya sumunod. Nag-flag racing pa siya na karapatan niya within his authority yun na pwede niyang i-assign ng gano'n. Administrative matter lang yun. Tapos nagmalaki pa niya na no order, no trial can break the unity of PNP. Akin ito. Discarte ko ito. Yun. Mabuti. Saludo ako sa ginawa ni Secretary Rimulya at ginawa ni Presidente kasi masamang example yun. Kung walang ginawa, tinabayan lang ako, it will erode the trust of men and women in the Philippines. Hindi maganda yun eh. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.